Kaugnay ng pagkalat ng tigdas, pati ng pagtaas sa contribution ng mga miyembro ng PhilHealth, makakausap natin sa telepono ng presidente ng Private Hospitals Association of the Philippines na si Dr. Rustico Jimenez. Magandang hapon po, Dr. Jimenez. Magandang hapon po, Maki. So, unahin po natin, Doc, itong tigdas. So, gaano po ba kalala o kabilis ngayon yung pagkalat ng sakit na itong tigdas na ito? Mas madali bang kumalat ito kapag malamig po ang panahon? Usually po, before yan sa tag-init. Kaya lang po, during these days, napansin namin, kasi hindi masyadong nagpabakuna yung mga bata. Hindi dinala ataho ng mga magulang. At siguro, pagkukulang din ng konti ng DOH, kulang yung information tsaka education na para dalahin kaagad yung mga bata before 9 months old sa health centers. So, sinasabi po natin ngayon na nandyan na yung epidemya, mag-massive immunization na tayo, house to house, if ever. Puntahan na natin lahat kasi nakakahiya ho, Metro Manila ito eh. Hindi balik kung nasa probinsya eh. Dapat may sapat na education tayo sa mga magulang at mga nag-aalaga sa mga bata. Nabakunahan sila kasi controllable ito eh. Bihira na natin ito naririnig for several years. Oo nga. Ngayon biglang lumabas na meron tayong epidemic. Bakit hindi nga ho ba, maganda eh. Oo. Ang analysis po namin, siguro po maraming projects ang DOH. Medyo napabayan siguro yung education. Hindi na pa talaga yung And mga the health massive centers. vaccination. Opo, libre naman po yan eh. So wala hong dahilan para hindi mabigyan ng bakuna yung mga bata. Bakit po kailangang bantayan lalo na pagka sa mga bata? Bakit mahalaga na they are vaccinated against measles? Kasi po, maraming komplikasyon yan at pwedeng mamatay yung bata. Oh, okay. Unang-una, pwede silang magtae. Pwede silang mag-ubo na pupunta sa bronchopneumonia. Na alam naman natin, number 1 killer yan sa Pilipinas eh. Oho, O kaya kung meron TB sila, lalong magkakaroon ng either meningitis or encephalitis na ikamamatay ng mga bata. Lalo na doon sa mga low income group sa ating mga alam naman natin sa Metro Manila, napakarami po yan. Doon sa mga estero, sama-sama sila doon sa isang kwarto lang. So, mas madaling magkakawaan. Pag nagkaroon doon ng isang measles o tigdas, halos lahat na magkakaroon kung hindi pa nagkaroon ng tigdas eh. Tama. Tama po ba yun? Airborne? O Airborne kailangan? po yan. Airborne talaga, no? So, mas madaling kumalat. Tsaka yung dapat po nating tingnan sa mga bata, unang-una, pag nagkaroon ng sa mata, parang conjunctivitis. Pag sinisipo na po sila, at susunod po dyan, ubo na. Oho. Then later on, lalagnatin, at minsan lumalabas na yung yung sinasabi natin mga scars sa skin, pero late na yun eh. Usually, dumadating pag late na ng measles. So may gumagamit po tayo, yung mga kababayan natin, nung tinatawag na colantro seeds kapag may tigdas daw o bulutong. Totoo bang makakatulong ho ito, Doc? Wala pong clinical basis yan eh. Although ginagamit natin even before. Tandaan ko nung natigdas din ako, ginamitan din ako ng magulang ko yan eh. Pero ano naman po epekto? Nawala naman po kasi viral naman yan eh. Tsaka yung time namin, siguro kukunti pa yung natitigdas. So what we can tell our public is, wala naman po itong scientific basis. Wala pong scientific basis. Kung makakagaling, makakatulong, edi mabuti. Pero hindi po dahilan yan para gumaling yung tigdas. Kasi po yung tigdas actually, wala namang ginagamot doon eh. Pababa mo na ilagnat, ang iniiwasan mo yung komplikasyon. Sana naman po hindi makasama itong culantro. Hindi po makakasama yan kasi usually pinakukuluan yan eh. Okay. So makakatulong pa nga yan, iihi yung bata, bababa yung temperature. Okay. So Doc, doon naman po tungkol sa pagtaas ng kontribusyon ng mga miyembro ng PhilHealth. Sang-ayon po ba yung grupo nyo rito at makakatulong kaya ito sa mga pasyente at mga ospital? Sa unang tingin po parang maganda. Pero ang kinaano po namin dyan, bakit sisingilin pa ng additional yung OFWs na present heroes natin eh. Huwag na sana taasan yung premium nun. Kasi kayang-kaya naman siguro suportahan pa ng PhilHealth dyan for several years. Huwag na lang sila mag-handle ng masyadong maraming mga catastrophic cases na hindi dapat hinahandle ng isang insurance company like PhilHealth. Okay, Yun po ang aming dyan kasi po, hindi naman po tinaasan nila yung value na binabayad sa ospital at sa doktor because of this increase in premium. Mas mababa pa nga po eh. So lahat po ng kaso ngayon, i-cover na ng PhilHealth pero hindi namin po gusto yung rates mababa o masyado. Okay. Maraming salamat po sa inyo, po, Maki, Dr. Rustico Jimenez.
ang presidente ng Private Hospitals Association of the Philippines.